Focus your eyes on Jesus, the source of hope. Ito po ang title ng ating devotion ngayon mula sa Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Gusto ko po itong basahin mula sa ang Bible Pinoy version. Kaya nga, since nakapaligid sa atin ang maraming taong namuhay ng may faith, alisin natin ang lahat ng nakaharang at ang kasalanang nakakapit ng matindi sa atin. Matyaga nating takbuhin ang race hanggang sa matapos natin ito. I-focus natin ang mga mata natin kay Jesus. Siya yung naglilid sa atin para makumpleto ang faith natin. Tinis niya ang kahiyan na mapako sa krus kasi alam niyang magiging masaya siya sa uli. At ngayon, nakaupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Good morning, friends! Wednesday na naman po at ako po ang inyong devotion leader, si Pastor Joey Galinato. Nasa third week na po tayo nating pagbubulay patungkol sa kagalakan at pag-asa bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng Christian Education Month. Halika kapatid, ating ituloy ang ating pagbubulay na nakasentro sa temang Rejoice in Hope. We're pilgrims on the journey of the narrow road, And those who've gone before us line the way. cheering on the faithful, Encouraging the weary, their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe. In the lives we live, inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to
find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Wow, ang gandang mensahe ng himno, di po ba? Sa araw na ito, nais kong pagtuunan ng pansin ang isang napakagandang mensahe mula sa ating talata na binasa kanina. Ngayon, gusto ko itong basahin muli para mas ma-grasp natin. Kaya nga, since nakapaligid sa atin ang maraming taong namuhay na may faith, alisin natin ang lahat ng nakaharang at ang kasalanang nakakapit ng matindi sa atin. Matyaga nating takbuhin ang race hanggang sa matapos natin ito. I-focus natin ang mga mata natin kay Jesus. Siya yung naglilid sa atin para makumpleto ang faith natin. Tinis niya ang kahihiyan na mapako sa krus kasi alam niyang magiging masaya siya sa huli. At ngayon, nakaupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Mula po ito sa Ang Bible Pinoy Version. Minsan sa ating buhay, tila tayo'y nasa isang malaking laban. Ang bawat isa sa atin ay may mga pagsubok at hamon na kailangan nating pagdaanan. Sa Hebrews 12, binibigyang diin ang katotohanan tayo'y napapalibutan ng napakaraming saksi. Ito ngo'y naging inspirasyon para sa isang kanta. Sabi ng isang kanta, surrounded by so great a cloud of witnesses. Yan po'y mula sa Find Us Faithful. Ngayon, sino ang mga saksi na ito? Ang mga ito ay ang mga tao sa Biblia na nagtagumpay sa kanilang pananampalataya, tulad ni na Abraham, Moses at David. Sila ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang ipagpatuloy ang laban. Sa mga pagkakataong tayo'y nababalisa o nawawalan ng pag-asa, alalahanin natin ang mga saksi na ito. Sila ay nagpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng kanilang mga pagsubok. Dapat tayong mangarap na maging katulad nila. At sa proseso, itapon ang mga pasanin at kasalanan na nagpapabigat sa atin. Sabi sa ating talata, itapon ang mga pabigat at kasalanan. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na kailangan nating itapon ang bawat pasanin at kasalanang bumibigkis sa atin. Ano bang mga pabigat na ito? Maaring ito ay mga alalahanin, takot, sama ng loob o mga bisyo na humahalang sa ating pagtakbo sa takbuhin ng buhay. Ang mga ito ay nagiging hadlang upang makapag-focus tayo kay Jesus. Sa ating buhay, napakadaling mawala ang ating focus, di po ba? Madalas tayong natutugso na tumingin sa mga bagay na hindi mahalaga. Pero ang paalala sa atin ay itapon ang mga ito. Sa halip hayaan nating si Jesus ang maging sentro ng ating mga isip at puso. Si Jesus ang focus ng ating paningin. Ngunit paano natin may tutok ang ating mga mata kay Jesus? Paano natin may focus ang ating paningin kay Jesus? Ang sagot ay nasa ating relasyon sa Kanya. Ang ating mga panalangin, pagdarasal, pagbabasa sa salita ng Diyos, pag-aaral sa Biblia, at pakikilahok sa mga gawain ng simbahan ay mahalagang hakbang upang mapalalim ang ating connection sa Kanya. Hindi lang po yun, pati po yung ating pagtulong sa ating kapwa, yung ating pagiging katugunan sa pangangailangan ng ating kapwa. Tayo'y napapalapit sa Diyos. Tayo'y na-focus natin ang ating paningin ng ating atensyon sa Panginoon. Sa bawat pagkakataon, kapatid, na tayo'y nananalangin, nagbabasa o nag-aaral ng Biblia,
tayo'y tumutulong sa mga nangangailangan, tayo'y nakikilala ang kanyang puso at layunin para sa atin. Si Jesus ang pinagmulan ng ating pananampalataya at kagalakan. Siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa Kanya, natagpuan natin ang tunay na kagalakan na hindi nakabatay sa mga kalagayan sa paligid, kundi sa Kanyang presensya at pagmamahal. Sa huling mga kapatid, ang ating takbuhin ay may layunin. Our race has a purpose. Sinasabi ng talata na si Jesus ay ang ganap na katuwang ng ating kagalakan. Sa Kanya, natutunan nating ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa mga material na bagay, kundi sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya at sa ating kapwa. Sa bawat akbang na ating tinatahak, may kasamang kagalakan na dulot ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok, patuloy tayong tumakbo sa takbuhin ng buhay ng may pagtitiis at pagtatyaga at kalakip niyan ang ating pananampalataya. Huwag nating kalimutang iangat ang ating mga mata kay Jesus. Huwag nating kalimutang i-focus ang ating paningin kay Jesus. Siyang ating inspirasyon, ang ating pag-asa-asa at ang ating kagalakan. Kung kaya't mga kapatid, sa sandaling tayo'y nawawalan ng pag-asa, alalahanin natin ang mga saksi na ito at i-focus ang ating mga mata kay Jesus. Tayo magsimula ngayon. Itapon lahat ng mga pabigat, mga kasalanan, at yakapin ang galak at pag-asang nagmumula kay Jesus. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa oras na ito, sa araw na ito. Tulungan mo kami upang sa ganun may focus namin ang aming paningin, ang aming mata sa iyo. Tulungan mo kami upang sa ganun ay maiwaksi, maitapon namin ang lahat ng mga hadlang upang sa ganun ay makapagpatuloy kami sa lakbayin ng buhay ng pananampalataya. Sa oras na to, ako'y nananalangin para sa lahat ng mga kapatid na kasama ko sa devotion ngayon. Ganon din yung mga manunod ng replay nito. Basbasan sila, ingatan sila, pagalingin sa mga sakit na nararamdaman, aliwin sila. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Ilayo sa anumang kapahamakan at kasamaan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan at wedding anniversary, happy birthday po and happy wedding anniversary. Ang dalangin ko'y nawa, pagpalain kayo ng Diyos. Ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan at ito nawa ang kanyang regalo sa inyo. Now, if you feel blessed by the Lord, friends, through the ministries of Nax CMC, and you want to share those blessings to the church, to her ministries, and to us, workers, ito po mga bank accounts at GCash account ng simbahan. Sabihin lang po ninyo kami kapag nagbigay po kayo at ang ma-acknowledge namin kayo. Maraming salamat po. Muli ako po si Pastor Joey, ang inyong Wednesday Devotion Leader na nagsasabing, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye.